Sir Anthony. Si Sir Anthony po ay before mag-get ng time, naging creative ko po yung kanyang wife. They decided na instead yung traditional treatment as far as dress is concerned, tinry po nila yung program, of course, with proper intake of our product. So, bago ko magtapos, tatapos na kagad. Kasi wala ako. Ano po, siyempre. So, tama po si Sir Richard. Ito po yung second time na namin po siya. Ako po si Doc George Ilustre. Hindi po ako Doctor of Medicine, kundi Doctor of Health Education. Major ko po is Complementary and Alternative Medicine. So, as kahit po nang bilang ko bago ako magtapos, ito po ang aking assignment na konti, pero secret na ito po yung mga, ang ilan dito na encounter nyo, pero most of the term is maaaring ngayon nyo palang maririnig. One opti. Sino po dito ang na-encounter na yung meaning, yung acronym na one opti? Alam niyo po ang meaning ng one opti? One, ilang letter? Opti, ilang letter? So, mayroon po yung magandang meaning, yung one opti. Ang ilan sa inyo, narinig na po ito kasi na-discuss ko ito one time sa office. Ating office. Okay. Diretso na po ako. Mahaba po yung oras na nasayang po sa travel. So, One Opti Lifestyle International. So, ito po ay IPT. Intensive, sabi nga, product training. Welcome po sa ating first, siguro kung dito yung masusundan, dito yung first IPT. Health is not everything, but everything is nothing without health. Agree po kayo? Yes! Okay. So, One Opti. Only natural is effective. Yan po yung one. Only natural is effective. Kahit po sa relationship, tama po, pagka hindi po totoo yung relationship, hindi nagtatagal. Pero kapag natural, maglalas talaga yan. Yes. Hindi orokan. And then, Opti is only plants terminate illnesses. So, one Opti. Yan po yan. One Opti. Only plants, ang ating pong Opti juice ingredients is lahat po yan yung categorical plants. Vegetables. Terminate or treated mga illnesses. Okay, ito po yung lumang office pa. Sino po ang nakarating dito? Sa inyo? Ilan lang, ano? So ito po yung office pa, unang office noon. So, Carter, yung sabihin, mga luma pala kami, noon. Ako po yan. So, kilala niyo siguro to. Yes. Mga almost nagsisimula pa rin po sila niyan. Wala pa po sila masyadong result. Pero naniwala po sila, nagtuloy-tuloy po sila, kaya andito po sila ngayon. So welcome po, kasama ko po yung friend ko, si Sir Wilson. At yung kanyang wife. Okay, yun po yung unang office. So, gusto kong i-share sa inyo, ito sa reality na dapat po may back-up knowledge po kayo with regards sa basic healing principle. Okay. The basic principle upon which modern medicine is based is twofold: poisoning and cutting. While in training, every physician and nurse is taught that every drug is poisonous and that two primary types of poisons are used: chemical poisoning and radiation poisoning. The other method is cutting. If something is wrong with an organ, cut it out instead of letting it heal. Ano po? Siyempre, kung lalapit ka sa surgeon, ano ang best advice ng surgeon? Opera. 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 Ayun po yun.
So, we are not against, but this is the reality. Ano po? Hindi po yung last supposed to be the option. Pero, since hindi pa naman supposed to be pag last option, maganda magkaroon po tayo ng idea with regards to this. Ano po? Okay. In great contrast are natural healing. So, nandun po tayo sa nutraceutical. Wala po tayo doon sa pharmaceutical. Kaya nga po, nandito po tayo sa nutraceutical aspect. In great contrast are the natural healing principles which work with the body's own efforts to restore health. Here we find rest, generally brief liquid fast, light meals, enemas, water applications, fresh air, sunshine, avoidance of harmful substances, and trust in divine power. Ito po yung missing. Ano po? Wala na po tayong question sa ating products. Lasting po yung cure kung sasabay po natin to. Totoo po may cure, pero hindi siya maglalast. Kasi kung hindi na-educate ang pasyente, papalik-balik po yung sakit. Ano po? At pwede mo yan ipamana sa iyong apo. Kung gusto nyo ba magpamana sa iyong apo, siyempre hindi sakit. Kung magpapamana tayo ng bagay sa ating apo, hindi sakit. Tama po? Sabihin ng apo mo, wala naman si Lolo, kung bakit naman sa lahat ng sakit, ito pa may pinamana sa akin. Grabe. Ano ba? Alam nyo na, baldness daw, baldness. So, hindi naman siya sakit. Ano po? So, okay. So, part po ng basic healing principle, the solution is to teach the people. The only hope of better things is in the education of the people in right principles. Let the physicians teach the people that restorative power is not in drugs, but in nature. Okay po? So, part po ng IPT, mahalaga po na magkaroon tayo ng education with regards basic principles of healing or basic healing principle. Ano po? The true nature of disease, from the word this is, okay? It is a cleansing process, and disease is an effort of nature to free the system from conditions that result from the violation of the laws of health. Ang lugar na ito, ang tawag po ay, anong pangalan po ng bayan ito? Dasma. Sa Dasma ba, walang batas? Wala. Ang batas ba ng Dasma, kalaban ng mga taga-Dasma? O kaibigan? Kampe. Ang tanong, pag ba nilabag mo ang batas ng Dasma, wala kang problema? Saan ka pupunta? Ang patuloy mong nilabag? Kulungan. So doon ka dadalhin ang paglabag sa batas ng Dasma. Likewise, ang ating katawan ay batas. Pag hindi mo alam, unknowingly, yung ginagawa mo pala natin, nilalabanan pala natin yung batas ng kalusugan. Eventually, saan ka dadalhin? Sa kulungan, sakit. Depende kung anong pipiliin mo. Kulungan sakit na diabetes, kulungan sakit sa puso, o maraming sakit na kulungan na sakit. Tama po? Yes. Nasusundan niyo po? Yes. Okay. Kaya po, thankful po kayo afterwards kay Sir Anthony Yes. na Yes. priority po niya na makahingi kayo ng skin at kayo po yung blessed na kayo yung dumating. Ano po? Yes. Okay. From at ease mode, at ease. Paano mo i-picture ate yung at ease? Relax. Yan, ganyan mo po. Relax yan. Tama, relax yan. Yan yung pinaka-relax. Pag ikaw ay nakarinig ng salita ng masakit, problematic, yung at ease mode na upo mo, bababa ko. Yes. Yes. Ano? Yes. From at ease, magiging this is. Kaya this is. Ano po? Are you learning? Yes. Okay. At ease, this is. Dati, ayos ang higa mo. Pag gumanong ka sa gabi, tulog ka na. Konting pikit lang. Pero noong magkaroon ng paglabag sa batas ng kalusugan, yung dati pag ganun mo, ang tagal mo makakatulog. Tapos yung tiyan mo, bloat na bloat. Hindi maalis. Tama po? Ang sarap naman din ang luto ng Mrs. ni Kuya. Kakain ka na. Alala mo yung problema mo. Kasi may mga batas ka na nilabag. Tama po? Okay, diretso pa. Medyo bibilis ang tukuha. When a person becomes sick, his organs have become weary and overloaded with what? Toxins. The word is what the word says.
The body is no longer at ease. Disease is actually an effort of nature to cleanse the body of the toxins. Let the body rest a while and rebuild the organs. Disease is meant to be a friend, not an enemy. Sa bahay mo, habang nakaupo ka, nanonood ka ng TV, narinig mo to. Saan ka pupunta? Sa CR na pintuan? Mali daw kung saan pintuan, sa labas. Kasi site po rin na may bisita. So kapag tumaas ang BP mo, may sumasakit, influence ito basta may kumakatok. Pag kumakatok, pupuntahan mo kasi may tao buksan mo. Ang problema ito, ang drugs, pagka masakit ang tiyan, ano yung mabilis na inom? Buscopan. Kumakatok. Totoo, yung sumasakit, mawawala. Pero yung talagang sakit, hindi na nawawala. At yun sa time, yung katok, hindi mo na marinig. Kasi nasanay ka doon, kaya nga, maintain yun. Ang tawag doon ay maintenance. Pero hindi pa okay yung organs mo. Hindi pa okay yung heart mo. Hindi pa okay yung cholesterol mo. Pinainom ka lang ng mga vasodilator. Bumuka yung ugat. Nakadalo yung dugo. Bumaba ang BP. Bukas, inom ka ulit. Yung pampabuka ng ugat. 5 taon na, gano'n yung cycle. Anong tawag sa sakit mo? Bumuka? Bumuka. Kasi umiinom ko ng maintenance at nabuka. Weekly, daily, weekly. So lagi nabuka, bubuka. Ang sakit mo, hindi ka bubo. Ano po? Depende po kung naintindihan. Ano po? Kasi pabalik-balik na, hindi mo naintindihan. 5 taon na, yung parang nasakit mo. Oo, hindi ka bubuka. Kundi, ano ka doon sa cycle na gano'n. Ano po? Okay. Before excessive medication and drastic surgery are considered, alam nyo, habang paparito kami, yung friend ko po, sabi niya, friend niya, seaman. Nagkaroon ng aneurysm sa colon. Di ba pag sinabing aneurysm, dito lang, ang sa colon. May pera, pinupira. Ang malungkot dito, hindi na siya makabalik sa bato. Samantalang, ilang panahon, na-notice na may lumalabas na blood. Naoperahan na yun, pero may lumalabas pa rin blood sa bowel niya. So, it means to say, kapag kasi nagkaroon ng incubation ng sakit, ang katawan nag-create ng basurahan, what we call garbage can. Kaya may mga kulani, yung mga nodes, doon niya iimbak ang mga dumi. So, friend yun, kasi before your blood poison, nilagay na doon yung toxin. So, pag hindi tinusok ng karayon, kulungan ng bahagi, nabuksan, kakalat bigla yun. Therefore, shoot ka. Kailangan mo makipagkita na sa mga onko. Onko. Kanya lang onko. Ayun. Okay. A person who is ill needs what? Blood cleansing and tissue cleansing. Yan po yung gagawin ng ating products, especially one of the juice and the property of the one of the juice. Hindi ko na po yung discussion kasi alam ko po, alam nyo na yun. Yung mga ingredients at function ng bawat ingredients ng coffee products. So, cleansing po ang gagawin nun. Pero kung hindi mo gagawin yung una ko nabanggit kanina, marirelieve ka lang. Babalik din. Ano po? So, sick people frequently have little or no appetite. This is normal. Work with nature against it. Ito niyo po yung asong matakaw. Pag may sakit, matakaw pa rin ba? Bakit? May sakit. Pumunta siya sa gamot niya, sa mga damuhan. Pipili siya ng damo. So, ang tao kakaiba. Kung kailan may sakit, ganado kumain. Tama po? Yes. Tama po? Kung kailan yung tulog na may sakit, sa kakakain ng madami. Mayroon pong switching ng function ng katawan. Instead na digestion, nakapokus po siya sa cleansing, rejuvenation. Ano po? Doon po ang focus dapat ng energy, hindi po sa pag-digest. Healing crisis, pag-usapan po natin. Mabilis lang po ito. Physicians and laymen have known about the healing crisis for thousands of years. And during the healing process, the body tries to throw off toxins and poisons.
what is known as the healing crisis. Frequently occurs in illnesses. The body seems overwhelmed with all the toxins and waste that is trying to throw off. The organs of elimination, bowels, kidneys, lungs, skin, nasal passages, throat, bronchi, and urinary organs become congested, crowded, and irritated. Yun po yung proseso na pinagdadaanan. Ano po? And during this crisis, that which appears to be disease symptoms, meron po kayo naalala, nag-try yung prospect nyo, isang Optijuice, kasi ang issue niya, sinusitis. Pero the moment nung siya mag-try, walang atake. Nung uminom siya, sinipon lalo. Text ka, oy, pumunta ka nga dito, friend, kasi may gusto akong sabihin sa'yo. Pagdating mo sa akin na, abi mo, magaling to. Nung uminom ako, lalo ako sinipon. Di ba? Healing crisis. Lalong tumaas ang BP ko, lalong tumaas yung sugar ko. So kung meron po tayong background release, mapapaluwanan po natin. Okay. So, this may be open source, perspiration, diarrhea, boils, colds, kidney and bladder infection, fevers, etc. But this is not a new or intensified disease. It is just part of the healing process. The body knows it must eliminate the waste before it can begin rebuilding. So it works valiantly to do this. Kaya po, preferably, anumang health issue, i-advise ko po na hanggang 2 meal lang kung kakayanin. 2 meal. 2 meal na may kanin. Oh. Sa gabi, may meal pa rin, walang kanin. Walang bigas. Ayan. Okay po ba? Yes. Kaya? Yeah. Ayan. So pag ginawa niyo po muna sa inyong sarili, pag ginawa niyo po sa inyong sarili, 2 meals. Umaga tanghalian, may kanin. Sa gabi, walang kanin. Okay. Kaya. Kaya? Sa mga may hypertension, sino po dito ang member ng media? Media. May media po dito member? Media Betis. Alam po, subukan niyo po. Kung may diabetes, yung gamutan talaga, asthma. Asthma. Okay. Ang asthma, bibigyan ka ng gamot sa baga. Kasi daw weak ang lungs mo. Pero nabalik. Pero pag ang focus ng treatment is sa liver, gagaling ka talaga. Kasi ang asthma is allergy. And all allergies is related sa liver. Liver's health. Skin asthma, all skin disease, sinusitis, rhinitis, liver po. So, 3 months yan, ang liver. So, bawal ang karne. Kaya? 3 months, walang karne? Hindi. Kaya? Opo, gagaling. Huwag niya karne, pwedeng amuyin. Ay, amoy. Pwede. Amuyin lang. Tapos pwedeng imagine lang. 3 months po, diabetic, walang karne. Sakit sa puso, bypass, 6 months. Kasi po, plant-based open up the artery, while meat-based close the artery. Plant-based feeds immune system, while meat-based feed cancer cells. Ay, grabe siya. Opo, kasi pagkain mo siya ng cancer. Opo, pagkain siya ng cancer. Okay. So, physicians sometimes try to stop the process, yung bilang dito kanina, by introducing poisons into the system. Immediately, the body stops throwing off waste. Stops the crisis and turns its attention to the terrible new invader. Ano po? The body may appear to be resting quietly now with the symptoms reduced organ, but in actuality, it has been frustrated by the drugging. Ano po? So, na-interpret ng isip mo, ang nagpag-ginhawa sa'yo, nagpagaling sa'yo, it is yung ininom mo. While, ang totoong nangyari sa physiology, dahil may invader, na puwersa lahat ng buong hukbo ng iyong katawan para labanan yung new invader. Sila po ang dapat may credit. Yung ating white blood cells, yung buong AFP ng ating katawan. May invader, na-alarm po sila
yung buong katawan, nag-focus po sila, nagkaroon ng unity, ano, para i-address yung invader. Kaya naman credit doon sa idino mo. Oh. Ano po, credit grabber pala yan, ano sir? Dapat ang credit doon sa iyong immune system. Na siya po talaga yung kumilos para ma-address yung new invader. Okay, let us now return to a healing crisis and its symptoms. They are part of the cure and should not be feared. Just work with the body to help eliminate those toxic waste. Open the channels of elimination by means of drinking water and fruit juices. So, fruit juices, dyan po nakakategorize yung ating didiscuss ko mamaya, what of the green, tsaka lalo na of the juice. Fasting, enemas, colonics, showers, baths, and waste, and water treatments. Kaya po, weekly, part ng treatment, mayroon po tinatawag na juice fasting or of the juice fasting. Once a week, na hindi ka kakain ng any solid, iinom ka lang ng of the juice the whole day. Sometimes the pain becomes severe during the crisis. Drugs taken in earlier years are being pulled out of the tissues in an effort to discard them. The damage of many years is being heightened. Ito po yung supposed to be na dapat mangyayari. Okay, the body arouses itself in self-defense and brings forth acute elimination of toxins in the form of a fever, cold, inflammations, itching, boils, ulcers, hemorrhage, excessive menstrual discharge, etc. Reactions vary in accordance with how the person has been living and the condition of the body. But sometimes, this sudden turning and illness is not really crisis. But a change for the worse in a disease. It is important to be able to tell the difference and consider this. Watch the person carefully as you earnestly work to help him eliminate toxins. By means of water, juices, enemas, sweating, baths. Enemas is labatiba. Ano po? Labatino po yun. If not watched properly and held, the crisis can be extended and these energies weaken. Kaya yung iba, natatakot, dahil hindi nga aware sa information such case, kaya tatakbo agad sa doktor, hospital. Nagdudubli ang gastos. If it's a healing crisis, you will generally see a positive change, a change for the better after 3 days. The most severe symptoms begin to decrease. Fevers break, the person becomes more relaxed and begins to feel better. But if after 3 days, the symptoms do not change for the better, then a new course of treatment must be started. Part po noong batas ng kalusugan, number 1 po doon is enough sleep. Tulog. Alam niyo ba na yung tulog na alas 9 ng gabi hanggang alas 11? Ito po yung schedule ng katawan para i-detox ang mga nodes natin na mayroong mga toxin. Alas 9 hanggang alas 11, yun yung schedule. Na yung mga kulani, dyan po yan i-detox sa oras na yan kung tulog po tayo. At 11 to 1 p.m., yan ang schedule ng katawan na i-detox naman ng liver. Kung tulog ka. Kung tulog ka. Alauna hanggang alas 4, schedule ng lungs na mag-detox kung tulog ka. So, what is kung after ng hataw mo, nagkasakit ka, na bigyan mo naman yung katawan mo ng 1 week na part ng treatment na may enough na tulog. Kasi po, ang pagkita, hindi kaya ubusin ng ating oras. Maraming oras na pwede kang kumita. Pero yung kinita mo, kaya ubusin ng iyong hininga. Tama o tama? Tama po. So, ito na yung kinita mo. Yung pasyente ko sa Romblon, mayaman. Pero hindi niya nakikita ang importante palang kalusugan, sayang yung yaman niya. Kasi namatay po siya. Yung walang kinita. Oh, wala kinita. Wala na makita eh. Wala na kinita. Nakapikit na lang. Kilala niyo si Sambuilin? Kilala ba kayo si Sambuilin? Yes. Hindi, ako rin hindi rin kilala. Pero nakikita ko siya. Malaking muscle, healthy.
sa labas. Pero sa loob, matanda na pala yung kanyang mga ugat ng puso. So, gano'n kawan healthy sa labas, pero yung sa loob, hindi mo siya matatakasan. Okay. Lapit na tayo. However, if the person has low energy and vitality, the crisis may take 3 to 7 days. If the individual has a strong constitution and the organs of elimination are working well and are being held, they may recover without having undergone a healing crisis. Are there ways to tell when a healing crisis is about to begin? Certain symptoms will intensify, such as sluggishness, fevers, dark urine, coated tongue, weakness, irritability, headaches, and ringing in the ears. When you see these signs, immediately set to work to help the person's system cleanse more fully. Herbs, massage, water therapy treatments, and enemas can help you through this time. Sabi ng mga ninuno natin, pag may sakit ka, pumunta ka lang sa dagat. Maglakad ka. Tama po? Yes. Iyapak. Iyapak. Ganun malayo ang dagat. Pero napakatalino po ng mga tao ngayon. Tama po? Ginawa nila, may mga technology po na pwede mo consider dahil na-bless ka na, i-bless mo naman yung katawan mo. It is just like, kung kumita ka na, kung dati ang TV nyo ay yung puti pa lang, puti, yung maliit. Meron na kayong mga TV sa stis. Pwede ka. Kasi katulad nito, pwede mo gawin din sa presentation. Tama po? So, pag dumating yung time, na okay po kita nyo, mag-invest po kayo sa sarili nyo. Kasi ang pinaka-tools natin number 1, katawan. Yes. Tama? Kung ang katawan mo ay in a good condition, ano ang result na kayang gawin ng katawan na sa good condition? Iba sa katawang wala sa good condition. Ano po? So, such technology na binanggit ko, pahabyo ko lang, not to convince you, but to consider kung dumating yung time, ano po, na para kang nasa dagat, naglalakad sa buhay nila. Ano po? So, yun ay technology na kung saan mabilis na maa-address ang mga healing crisis such as this habang yung ating supplement na dapat, tandaan niyo po ito, maganda ang assimilation, maganda ang elimination. Dalawang bagay po na dapat na meron tayong maganda. Elimination at assimilation. Ano ang mangyayari kung kumakain ka lang ng kumakain, hindi ka nag-eliminate? Tama po? Kung mag-eliminate ka after 3 days, after 1 week, tama po? So may problema ka sa assimilation. Kaya kung nga bumili nun, para ma-absorb ng katawan mo. So yung technology na yon, ano po, ay makakatulong. Pag dumating yung time na pwede palang hindi na gumastos ng mas malaki. Kasi alam niyo po, ang mga hospital ngayon, 1 week lang magkano. Oo, kaya may mga pasyente ko ako, nire-require ko, bili kayo dito. Di ba, alam niyo yung pang-massage sa upuan mo lang, para hindi ka masakit. Tama po? Oo ka na. Tama nila masakit. Meron yung kung tawagin yung terahertz. Nailip yung ganito. May technology. Therapy 90. Later, pagka pasyente ko na personal, i-discuss ko po sa inyo yun. So, tuloy ko po. If no persons were introduced into the system, the person will generally keep improving. Right living, right eating, and rest and bring healing. Additional healing crisis may occur before the patient is fully recovered. Each one will generally be milder, only 1 to 3 days in length, and be followed by a new level of feeling better. Okay. Nabasan ko po yun. So, punta po tayo dito. May dalawa po ako na product na i-discuss. Optifit Green at saka Barley. Kunti lang ito, tigilang minuto lang. So, ang ilan dyan na makikita nyo, na-met nyo na. So, tanong is, why Optifit Green juice should be today's talk of the town? Bakit dapat ito po yung maging talk of the town? Malakas mo ba kayo magbenta ng Optifit Green? Yes. Malakas? Minsan. Lalo po yung lalakas kapag na-realize mo ito. Okay. Alam niyo po, around ilang milyon na Pilipino
27. 27 lang naman na million Filipinos are overweight and obese based on the latest survey of the Department of Science and Technology's Food and Nutrition Research Institute. For the past 2 decades, overweight and obesity among adults has almost doubled from 20.2% in 1998 to 36.6% in 2019 and March 4, 2022. So yung po ay 2022, ngayong 2 taon nakalipas. Okay. Ayan. Yan po yung mga risk factor kapag overweight. Parang kilala ko yan. Parang kilala daw si Sir Richard. Ang iba, maaaring pinsan nyo. Ang iba, kambal nyo. Okay. Aroy! Okay. Sobrang blessed po siya. Sobrang blessed. Okay. Ano yan, camel? Kapag overweight po, there is risk of stroke. Okay? And then kapag overweight, there is risk factor to increase depression. Ano po? Pagka po kayo ay overweight. And then increase the risk of heart attack. Wala namang gustong heart attack. Ano po? Siyempre, sleep apnea. Obesity can make airways apnea, where your breathing stops for periods of time at night. At yung iba nga, parang sasakyan mo papaakyat. Di ba? Yung sasakyan mo papaakyat, di ba? Iba ang tunog. Ano? Pagpaahon. And then, liver disease. Yan po yung mga risk factor. Gastroesophageal reflux disease or heartburn. And then, cancer. Skin cold rashes. Balikan ko po ito. Ano picture niyo po? Yan. Ito, gallbladder problems. Sino dito ang nakakaranas mag-absent sa CR? Alam niyo po, pag kayo nag-absent sa CR, hindi po basta kayo na-constipate. Ang unang departamento ng tanggulan ng katawan na kikilos ay liver. Siya po itigil sa pag-produce ng bile. Instead, magiging busy po siya sa pag-handle ng toxin to neutralize it before our blood be poisoned. So dahil tumigil siya sa pag-produce ng bile, yung pong mga mats sa gallbladder will turn into gallstone. So itaas niyo po ang inyong balikan. Oh. Ngalay po ba? Hindi ba? Ngalay? Pag nangangalay po ang balikan, tapos sa right ribs, kapag ito po right ribs, ay may gumuhit na mabilis. Paminsan-minsan. Sintomas po yan, kandidato sa gallstone. Gusto niyo mo manalo? Kandidato kayo sa gallstone? So mag-optimate grade po kayo. Optimate grade juice. Sintomas po yun. So type 2 diabetes. Ayan, kasama yan sa risk kapag overweight. And then kidney failure. Kidney failure. Ano pa? Infertility. Yung pong ating colon na pahalan, yan po ay babagsak. Ang tawag din ay prolapses. Kung sa babae, may prolapses ng pahalang na colon, yung pong kanyang ovary, may pressure doon. Kaya po may infertility. Kasi yung transverse colon, nagkaroon ng prolapses, naging megacolon. Hindi po megacenter. Kung megacenter, may megacolon. Lumaki ito. Pabagsak yun. Doon sa lalaki, affected po yung prostate gland. Ayun po. Are you learning? Yes! Okay. So, joint pain. Excess weight can put strain on your joints, causing pain and stiffness. And then, weakened muscles and bones. Lalo na kung wala kang time mag-exercise. And then, ayan po lahat yun. Yung kanina. So, ano yung maganda sa awan ng Pilipinos? Benefits, alam ko na po yan. Kung anong nagagawa ng kiwi. Ayun po ang nagagawa ng kiwi na nasa ating kiwi juice. Yung cucumber, anong nagagawa ng cucumber? Ayun po yung nagagawa ng cucumber na meron sa ating kiwi juice. Tama yan. Okay. At ito, si Garcia Cambodia. Ayan po ang nagagawa ni Garcia Cambodia. I-try nyo po.
To mix 1 sachet of 1 octopus green juice and 1 sachet barley. Yes. Masarap. Lasang masarap. Sarap. Chia seeds. Alam na po nyo yan. Na-research nyo na po yan. Okay, meron po akong papansin dito sa ingredients ni 1 octopus green juice. Okay. So, white wheat bean. Si white wheat bean, ang iba po hindi alam, na ang trabaho nito is carbo blocker siya. Carbo blocker. Kaya maganda po sa diabetic. Kasi ang kalaban ng diabetic, na gusto-gusto niya kanin, carbs, starch. So, binablock po ni white wheat bean. Ito po yung function niya. Ito, ganito po. Then, ayan. Also formulated with Berasol, collagen, Carnipure, and carnitine. What is Carnipure? Isa po siyang special type ng L-carnitine. Ano ang nagagawa ni L-carnitine? Napakahalaga po as far as prevention of heart attack is concerned, and stroke is concerned. Berasol consists of special collagen peptides, important components for supporting healthy skin, administered orally, that influences the skin's collagen metabolism directly from the inside. It increases the skin moisture and delays the formation of wrinkles. Preferably, maganda po itong inumin before supper. Before supper or before bedtime. And then, before breakfast. Pwede nyo pong try twice daily kung mayroon po kayong desire na mag-lose ng weight. Yes. Carnipure and carnitine supports healthy blood flow and reducing markers of metabolic stress, decreasing muscles, soreness, and improving recovery time. Optimum green juice, the next generation solution for healthy and sexy. Yun, no? Wala pa ng pangalan mo yan. Pagkano pa? Okay. Lastly, ito na po, yung pinaka bago nating line of product, which is barley. So, alam natin, barley juice is a powerhouse of vitamins and minerals including vitamin A, B, C, and E as well as iron, calcium, and magnesium. Organic po from US ang ating barley, di ba? Yes. At sa lahat po ng naalala ko na mahal na juice with regards na kasama itong barley is kay Doc Tam. Ito po ang unang gumamit ng technology na mayroon si barley natin, si Doc Tam Mateo. Kung bakit yung kanyang product is kakaiba, mahal. Ano po, kasi same technology po ang ini-apply sa ating barley. Kaya po, kung alam nyo ito, hindi kayo matatakot na sabihin sa iba bakit yung ating price is mataas sa kanila. Tama po? Parang mas mataas tayo sa IM. Tama po? IM. SRT nila. Pero, yung technology, iba yung sa atin. First in the history, ng barley lang na ginamitan ng ganitong technology na meron tayong co-active dehydration from the US. So, color, flavor, texture, and aroma will vary depending on the harvest season. But this does not change the overall quality and potency of the finished products. So what is barley? May info po kayo what is barley. So, pangalawa, barley is highest in fiber as far as fiber is concerned. Of all the whole grains with common varieties lacking in at about 70% fiber. For comparison, brown rice contains 3.5% lang. Fiber or corn about 7%. Oats 10%, pero si barley ilang percent po? 17%. Una, excellent po siya, a source of dietary fiber, manganese and selenium, and a good source of copper, vitamin B1, chromium, phosphorus, magnesium, and niacin na inaalis po ng magnanakaw ng mga such nutrients. Ano yung number 1 na magnanakaw ng nutrients? Cigarette smoking. Hindi ka nanigarilyo, pero mahilig kang tumabi sa naninigarilyo, therefore, ipinanakaw mo yung mga nutrients na nakuha ng katawan mo sa kinain mo. So, kailangan ma-replenish. So, mamimit po ito ni barley. Yan mga nawawala na yan. Okay. In addition to its fiber, barley is high in niacin, isa po sa B vitamins that has cardiovascular benefits sa heart. Barley is also protective against high blood pressure, it has been shown to lower bad cholesterol or LDL,
and may help reduce the risk of heart disease. As well as barley has more protein than corn, brown rice, and yan, rye. Higher in fiber and lower in soluble starch carbohydrates and almost all other whole grains. Yan po ang kaibahan ni barley. And barley helps increase satiety and thereby may help you control your weight. Kasi yung cravings, yung kung gano'n ng pagkain, yung kung yung sinasabi sa satiety. Okay. So, take care of your health and your health will take care of you. Ngayon, pwede na po kayo magtanong. Tanong, tanong. Tanong. Huwag pong Kakataon na yan. Yeah. What are those of all foods and plants in the plants as well? What are those chemical properties that helps to eliminate and assimilate to our bodies? Okay. Nagkakaroon po ng decrease ang potency ng isang kinain ng gulay, prutas, pag dumaan sa apoy. Apoy. Kasi ang iba, hindi po sila water-soluble based vitamins. Okay. So, kung magagawa mo na may 1 serving a day ng raw-based vegetable salads, tutulong po yan, mas madami po ang grupo ng fiber magwawalis. Pag nawalis po yung colon ng mga basurero, fiber, tataas po ang assimilation. Yung kakayahan mag-absorb. Ito po yung colon, imagine nyo. Lagi kang karne, fast food. Nagpapatch po yan dyan. Kaya nga, mapansin mo, ang puwet ng bata versus puwet ng matanda. Ano na malaki? Ang puwet. Matanda. Pero pag lumabas tayong, alam nyo na, yung sa bata, malaki, mahaba. Pero sa matanda, galapis. Pero, minsan, parang kambing. Diba? So it's because sign na yon na yung colon mo hindi healthy. At bago po kayo mag-flush, limunin niyo po yung bowel niyo. Ito ba yung lubog o lutang? Pag lutang, maganda po yung absorption ng inyong colon. Pag lubog, hindi maganda ang absorption. Sigurado, hawakan mo. Totoo po, ang iba sinusukat talaga. Dapat daw ay mula dito hanggang dito. Ang haba. Pero hindi mo ganito katama. Masisiyas po tayo yan. Parang, okay po ba? Sir, you said that assimilation and Assimilation. yeah. Pagka po nag-okay ang assimilation, hindi pwedeng hindi mag-okay ang elimination. So elimination, sir, you said that what I'm saying is what is the chemical properties or the substances of the food, plants that helps to, yeah, very specific, that helps to eliminate and assimilate sa ating body. As what I've said, Substance. kailangan muna ang cleansing, fiber. Pagka nagkaroon ng magandang cleansing due to fiber, automatic, tataas ang assimilation. Bawat gulay, may mga chemical properties siya na maganda. So, sa preparation, nagkakaproblema. You are thinking, ito ang gulay na kakainin ko, pero dahil lutong-luto siya, Yo. So, wala i-assimilate. wala. Pasilaw natin Kaya kainin po, niya. nabanggit ko, 1 serving a day, raw-based vegetable salad. Oh. Ano naman kaya bukas? So, 0927-817-1428. Tetext po kayo doon. Number ko po yun. Pwede po kayo bigyan ng food program. Okay. Meron po talagang program, maga, tanghali, hapon. Anong almusal? Tanghali, anong hapunan? Anong food combination? Mahaba pong discussion yun. Yung food combination. Yeah. Kasi po, kahit po healthy ang prutas, healthy ang tinapay, pero kinain mo sabay, hindi po siya blessing, cars. May mga kombinasyon po ang pagkain. Hindi po lahat ng prutas magkakapatid. Magkaiba po ang sweet-based fruits sa acid-based fruits at sub-acid-based fruits. Pag nag-sweet fruits ka, pati niya ang sub-acid at mga sweet fruits.
hindi niya bate ang acid-base foods. Pag nag-sub-acid ka, matamis na maasim, hindi niya kabati niya pareho. Si sweets at saka si acid-base. Pag po sinabing acid, hindi ko masama. Kasi ang acid-base foods, yun po ay yung good base acid po at tinutukoy ko. Ang acid po ng pangit ay yung mga maling kombinasyon, it create bad acid. At maling kombinasyon ng pagkain. Especially yung practice ng Pilipino, pagkakain, panghimagas. Magkakaroon ng fermentasyon sa yan. Kaya it should be ahead ang prutas bago ang main course. Yo. Tanong po? Ay, with your due respect, sir, pwede po ba namin malaman kung kailan kayo nag-start as herbalist o yung existing na experience niyo? Nagsimula po ako nung magkaanak po kami na may cerebral palsy, all types. Cerebral palsy. Siya po ay 15 years, namatay na po siya noong March. Anong year? Last March. Hindi pwede start kayo. 24 minus 50. Year na muna. 2024 ngayon, 2024. 2009. Yan. Hindi. pero before 2009, nagpa-practice po ako as educator pala. Educator. Pero since then, nag-start na rin po ako na part po ng units ko is herbalism sa aking doctorate. May unit po ako herbalism. Yung pong pag mimix, ano yung pwedeng ipag-mix na herbal. Dapat po yung property nila magkasundo. Kasi may mga property ang bawat herbs. City of the King SY. So, sir, since 2009, ano na po? Pero 2015 po ako nag-graduate. Bago po ako nag-schooling, pinapractice ko na. Kaya yung nung ako nag-schooling, yung ituturo sa akin, alam mo na. Formality na lang. Kumbaga, officially, 2015. Pero 2009, kumbaga, nag-start ka ng ano, At saka po lifestyle, dahil ako po ay nawala ang asthma nung malaman ko yung hindi nila pinagdadamot na 8 laws of health ng mga 7-day Adventists. What I mean to say, nandipunin ko na isang 7-day Adventist and part po ng aking naka-attract sa akin sa Adventist is their lifestyle. Their lifestyle with regards, especially sa health. Bakit sila ay mababa ang rate as far as ganitong sakit is concerned. So, isa sa attraction ko sa 7-day Adventism is yung pong lifestyle. Since then, doon po nagsimula. From 1996. Tapos, nakapag-formulate na rin po ako ng vitamins na anti-fertility vitamins. Hindi po siya, wala siyang effect, side lang. Walang side effect. Effect lang, walang side. Vitamins siya, pero hindi ka magbubuntis. Vitamins. So, limited pa lang yung aking kausap kasi hindi pa siya FDA kasi malaki ang budget. So, gagamit ko siya sa mga friends ko lang. Nasiman, kasi pag umalis yung friend ko, out of stock yung supplement. Pag dumating na siya, available na. Kasi walang paggagamitan eh. Tawa. Magtataka siya, nagagamit si Mrs. wala naman siya. Ako po. Tsaka limited lang yung aking pinibentahan kasi baka magamit sa masama. Yung mayroon ako isang kaibigan na sa hospital. Pero ako yung nakapagtutunan ko sa hospital. Dati siya umiinom ng juice. Kaya pagdating ko sa hospital, tinanong ko yung doktor, pwede ko siya ipainom siya. Tapos sabi ko pa, sabi ko pa, Tama po. bawal na doon sa kanila. Sinabi ko naman, anong klase daw siya pwede sa akin? Kasi pinadalay ko dito sa inyo. Sabi ko, sabi niya 100%, sabi ko, igagaranti ko na 100%.
dyan po sa isa. So ngayon, ano siya, binubuhan tapos. Pero pag kinausap ko yung client, ngayon, kasi pero may response, kilala mo kung sino ako, kaya nakakulitan siya. Tapos sabi niya, ikaw siya, ikaw nagkasulit. Lahat, alam mo, sabi ko natataas ko, sabi niya, lahat maaari yan. Sabi, ang tanong ko sa lupa, bakit sa Pilipinas? So, sabi naman ng lupa, dahil ko nagkaroon. Sabi ko 3 times na sinipis lang, di ba, bawal ko siya. Tinanong ko siya na bawal ko siya, sisipis ka, sabi ko, tinanong ko nung nalit yung doktor. Tapos sana maaari ko, pero si kahit na rin siya, nasa sisipis eh, dahil mayroon po ako, pinsan na doktor na, once a year, one time lang, mag-sisipis ka. Pero siya, kasi na lang tayo kung ano ko magiging ang aking naging ko talaga